PhilHealth has tripled dengue coverage as cases surge across the country. Patients hospitalized for severe dengue can now claim up to 47,000 pesos. That's nearly triple the previous rate of 16,000 pesos. For mild dengue cases, PhilHealth now covers up to 19,500 pesos, almost double the previous 10,000 peso limit. This comes as 8 more local government units, aside from Quezon City, are expected to declare a dengue outbreak. Let's talk more about PhilHealth's dengue benefit package. We have PhilHealth spokesperson Dr. Israel, or Doc Ish Pargas, is now on the line. Thanks for joining us again, Doc Ish. Hello, good morning. Good Hi. morning, Angela and Angelo. Good morning. Good morning and good morning to all. Okay, syempre yung tanong po natin dito, Doc Ish, ilan na po ba yung mga nag-avail ng PhilHealth dengue package so far? Well, ang meron akong data, Angela, is for the whole of 2024, around 300 plus thousand, and we were able to pay more than 3.5 billion pesos already for dengue for all cases. Okay, Doc, linawin ko, no? Kasi madaming, I think there are 5 varieties or 5 versions of the dengue yung sickness, no? Meaning each time, let's say in 1 year, ako si pasyente, 5 times ako nagka-dengue, each time po, I can avail of the package? Yes. Ngayon, wala na kasi tayo nung tinanggal na natin yung ating previous policy ng single period of confinement. So ngayon, kung mako-confine ka for the same illness, meron kang bagong benepisyo. Okay, that's good to hear. Okay, that's good to hear. Kasi nga sinasabi ng mga experts, dapat daw hanggang 4 na beses pwede mag-avail. Pero each confinement. Basta each confinement, malinaw. Okay. Okay. Pero paano po yung requirements po pala at saka proseso ng mga pwedeng makapag-avail nito? At yung tinatanong din po kasi nung iba kung po pwede daw po ba sa private hospitals? Yes. Actually, because of the Universal Healthcare Law, meron tayong immediate eligibility for all the benefits. Kung kaya't ang talagang kailangan lang ng ating mga members, na lahat ng Pilipino naman ay member na, dapat po kayo ay registered na sa PhilHealth. Because kung kayo ay registered na, makikita na po yung inyong pangalan sa database natin, and wala nang kailangang ibigay pa na any requirement. Makakakuha na ng kanilang benepisyo kaagad-agad. So very important na lahat po tayo ay registered. Yeah, Now, the benefits of dengue can be availed in all our accredited public and private facilities. Doc Ish, for clarity lang para sa kababayan natin, kasi not everyone are familiar with how the system of universal healthcare goes, no? For example, registered nga ang isang pasyente pero hindi naman siya nakakapaghulog talaga. Magkano ang pwede niyang in-avail, for example, sa dengue package? Pareho pa rin po. Magiging, kung ito ay dengue mild, it's 19,500. Kung dengue severe, it's 47,000. Ngayon, kung halimbawa hindi kayo nakakapagbayad, pero dapat kayo ay may bayad or nagpo-contribute, makaka-avail pa rin po, at yun naman pong inyong mga missed contributions and premium contributions, ibang usapin naman po yun, at doon po naman kayo i-refer natin sa ating collection department. But you still can avail of the benefits. Okay, that's good to hear. Okay. So, taking this opportunity na rin po, Doc Ish, to ask you if there are other PhilHealth packages na tinaasan po ang benefits currently. Yes. Actually, because of our increase, yung ating 30% and 50% across the board, so lahat ng case rates natin, in-increase na natin. And meron din tayong mga additional na na-rationalize na pakete. So lahat ng cases po natin na-increase na. And just to announce din lang, hindi lang po yung benefits natin ngayon, it's for confinement. Effective Feb 14, meron na po tayo na tinatawag na emergency care benefit package. Yung mga pasyente na nadadala sa emergency room pero hindi kailangang ma-confine, pero nakita sa emergency room at binigyan ng mga karampatang treatment, ay meron na rin pong benefit na makukuha sa PhilHealth. So yung mga pasyente halimbawa na meron pong dengue or tinitingnan na baka may dengue at nadala sa ER pero hindi naman admit, meron din po silang benepisyo.
Okay. Can you update us po, Doc Ish, doon sa mga backlog na payment po ng PhilHealth sa mga iba't ibang hospitals po? Well, yes. Angela, patuloy naman po ang ating ginagawang reconciliation with the private hospitals and even government hospitals para nga po yung ating mga sinasabi na backlog claims ay mabayadan na natin. Actually, ngayon pong umagang ito, katatapos lang ng meeting natin with the big private hospital consortium because pinag-uusapan nga po natin kung papaano mas mapapadali at mas mapapabilis ang pagbabayad natin at kung paano rin po mababawasan yung mga ibinabalik naming claim or yung mga nadi-deny naming claim. Pero po, specific po, meron na po ba kayong parang percentage kung magkano na po yung mga nababayaran sa kanila? Well, basically, dati ang sinisigil nila sa atin, meron tayong mga pagkakautang na around 10 to 20 billion. Pero dun po sa huling interview sa kanila, parang mga around 6 billion na lang ang kanilang kiniklaim sa amin. So, effectively, ito pong 6 billion na po ito, comprise po ito ng iba't ibang hospital? Yes. Okay. Alright, sige. Maraming salamat po sa inyong oras. That was PhilHealth spokesperson Dr. Israel Pargas. Thank you.